Duterte na hindi niya hiningi ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos para mapauwi ang kanyang ama. Mula sa Zamboanga City, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, una sa lahat, ano na ang naging hakbang ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa pagbasura ng ICC sa hiling nilang interim release? Gigi, naghain na raw ng apela ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ang kanilang hiling na interim release o pansamantalang paglaya. Ayon kay Vice President Sara Duterte, habang wala pang desisyon ng ICC sa kanilang apela, mukhang magpapasko at magbabagong taon sa ICC Detention Facility si dating Pangulong Duterte. Sa kabila niyan, wala raw balak si VP Sara na kausapin si Pangulong Bongbong Marcos para humingi ng tulong sa pagbabalik sa kanyang ama dito sa Pilipinas. Hindi ko kakasapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob at trabaho niya yon in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. For me to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung because there's no going back sa ginawa nila na rendition. Ipinagkibit-balikat naman ni VP Sara ang pagkaka-disqualify ni ICC Prosecutor Karen Cam sa paghawak ng kaso ni dating Pangulong Duterte dahil sa posibleng conflict of interest. Matatandaang hiniling na rin ng defense team ni Digong na tanggalin si Cam noong Agosto. Pero para kay VP Sara, hindi naman importante kung sino ang prosecutor. Ang mahalaga raw ay ang kahandaan ng kampo ni Duterte sa lahat ng posibleng ilabas na testigo at ebidensya ng prosecution. Hindi naman pinalampas ni VP Sara ang sinabi ng palasyo na nililinis ng Marcos administration ang mga kalat na iniwan ng mga Duterte. Giit ni VP Sara, pinipili lang naman ng administrasyong Marcos ang gusto nilang imbestigahan sa katiwalian. Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Giit din ni VP Sara, hindi magaling na tagapagsalita ng Office of the President si Yuse Claire Castro. Yan ang reaksyon niya nang tanungin kung kwalipikado ba na maging susunod na kalihim ng Department of Justice si Castro. She brings embarrassment to the country kasi ang tagapagsalita ng isang Pangulo, pinakikinggan niya ng global community, ng international community. At pag nakikita ng mga kapitbahay natin o yung mga malalayong lugar na ganito magsalita ang tagapagsalita ng Office of the President, nagdadala yun ng kahihiyan sa bayan. Balik sa iyo, Gigi. Yan ang ulat ni Camille Samonte mula sa Zamboanga City. Mga kapatid, Gigi Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.